ano yung masasabi ng Alliance of Concerned Teachers dito? Malaking tulong ba ito o baka dagdag lang itong trabaho sa ating mga teachers? Para po sa Alliance of Concerned Teachers, talagang kine-question namin yung agarang pag-implement nito sa darating na school year dahil nga po sa hindi pa ito nagkaroon ng konsultasyon sa hanay ng ating mga guro, no? Nagkaroon po kami ng survey at sinasabi po ng mga teachers natin na pangunahing tanong nila dito ay yung mga adjustment na mangyayari, no? Madali po kasing sabihin na magbalik na lang tayo o maglipat tayo sa tri-semester, pero marami po itong kaakibat na mga pagbabago. Halimbawa po yung competency ng mga bata, mula doon sa 4 o quarterly ay papaguhin ito ng 3 hati. Medyo mahirap po yan. At syempre yung mga grading system, no, yung ating mga reportorial card na nakahati rin po sa quarterly, yung mga assessment and evaluation at iba pang mga paperworks natin, no. So para sa amin, kailangan muna ng konsultasyon dito, paghahanda, at kung ang gusto nating solusyonan dito ay yung crisis sa edukasyon, syempre hindi naman talaga pagpapalit ng school calendar yung pinakapangunahing solusyon, kundi yung pagdadagdag pa rin ng ating mga teaching and non-teaching personnel, dagdag na classroom at yung suporta sa ating mga kaguruan. Oo, yes ma'am, no. Ma'am, ano ba talaga itong trimester? Di ba wala naman ito. So anong mangyayari pag halimbawa, kasi ano pa lang ito, proposition pa lang ito. Pero ano yung mangyayari halimbawa may trimesterial na sinasabi? Ano yung mangyayari diyan sa mga buwan na yan ng mga bakante? Ano yung mangyayari diyan? At binabanggit po doon sa nabasa naming proposal, no, ng Department of Education, mula po doon sa 4 quarters ay hahatiin po January to September, September, October, November, and then yung November to December to March naman, no? So ibig sabihin, yung dating 4 nga ay magkakaroon na ng pagbabago, magiging 3 na lang, pero merong 6 to 10 days na sinasabing ayan yung pagkakataon naman para paghandaan ng mga teacher, yung mga paperworks, yung mga PTA, wellness break, in-service training, at yung mga extracurricular activity ay dyan naman po mangyayari sa 6 to 10 days na break na mangyayari during the school days, no? At tugon daw ito ng DepEd doon sa pagbabawas doon sa aming workload na sa tingin namin ay magiging totoo lamang ito kung dadagdagan yung ating mga non-teaching personnel. Yes po, no. So ibig sabihin, ano to ma'am, halimbawa, hindi ba ito dagdag na siyempre meron din kayong mga mga vacation, yung closing class, baka mapiktuhan yan at imbes na nasa pahinga kayo is baka magiging mangyari nasa eskwelahan pa rin kayo? Opo, no, yun din yung pinapangamba ng mga teachers natin. Kasi ang sinasabi nga dito, ang objective ay pagaanin yung trabaho ng ating mga teachers. Anumang pagbabago, dapat naman talaga ay kinukonsulta yung ating mga teachers. At anuman ding pagbabago ay dapat makatulong para mapagaan natin, no, yung trabaho ng ating mga guro na overwork na nga. At syempre yung mga estudyante natin hindi makompromiso. Ang pangamba po namin, kasi ang sinasabi po dito, papalitan nga po yung ating calendar kasi laging nade-disrupt dahil sa bagyo, dahil sa mga sakuna, no? Pero tingin namin kahit naman baguhin yung calendar, talagang nandyan na yung ating crisis din sa klima, no? Kaya importante yung mga long-term solutions na binabanggit natin. Kung long-term solution, dapat magpatayo ng classroom, magdagdag ng teaching and non-teaching personnel, at syempre supportahan yung ating mga guro dun sa pangangailangan. Syempre gusto namin sa Alliance of Concerned Teachers yung massive consultation kasama yung mga magulang din natin kung okay ba to sa kanila. Oo. So, isa siguro sa mga dahilan dito, ma'am, yung 'di ba, parang nalilate daw tayo sa ating di tayo nakakasabay sa ibang mga bansa pagdating sa pagtuturo sa mga kabataan or talagang yung learners na mga kabataan hindi tayo nakakasabay sa ibang bansa. Baka isa sa mga dahilan yan. Pero pinaka-main talaga na dapat gawin ngayon is yung talaga, classrooms, teachers, budget siguro, ma'am, no? Kamusta mga classrooms natin ngayon, ma'am? Ayun nga, kasi ngayon nga, congested pa rin yung mga classroom dito sa 3 region natin, yung NCR, Calabarzon at Southern Luzon region, no?
gusto natin na ma-address muna yung congestion ng klase at syempre madagdagan yung ating mga teaching personnel kasi ang problema naman natin din kahit naman sa probinsya, di ba, ay yung kakulangan din talaga ng ating mga katuwang no sa eskwela, mga registrar, property custodian, mga administrative worker natin no na dapat sana yung ginagawa ng teacher ng mga paperworks, clerical work, ginagampanan na yan ng ating mga non-teaching personnel. Pero ang nangyayari, sinasalo rin po yan ng ating mga teacher. Oo, pero kung halimbawa talagang insist ito ng DepEd, payag naman kayo, pero kailangan talagang pag-usapan muna ng mabuti. Opo, anumang polisiya dapat naman talaga ay kinukonsulta sa ating mga guro at mga magulang. Oo, darating din siguro sa punto na ikukonsulta din kayo, ma'am, ng mga teachers dito sa usapin na ito. Opo, handa naman po kami makipag-usap at makipag-dialogo sa DepEd. At sa ngayon ay nandun din kami sa mga konsultasyon din sa bahagi namin para marinig namin yung boses ng mga teachers at yun yung ihahapag natin sa Department of Education. Oo, siyempre para malaman din ninyo kung ano talaga itong plano ng DepEd na ito, baka dagdag burden ito sa inyo, or kung nakakabawas, hindi maganda. Pero kung nakakadagdag, hindi maganda. Dalaw lang pupuntahan yan maganda at saka hindi maganda. So ma'am, ano yung reaksyon nyo dito ngayon tungkol dito sa siyempre yung budget ngayon ng DepEd is direkta na sa DepEd at hindi na dumadaan sa DPWH. Baka malamang-lamang dito is madadagdagan na yung ng ilang porsyento yung mga classrooms sa mga kulang talaga na eskwelahan. Ayan, tama po kayo dyan, no? Natutuwa rin kami na ngayon finally hindi na sa DPWH, no, yung ating construction ng buildings. Kasi sa ilalim po ng DPWH, tumatagal po ng 3 taon mahigit. Oo. At siyempre, mas mahal yung pondo dyan, no, sa ating classroom construction, no? Pero sa ngayon, sa plano ng DepEd na leasing program kung saan pauupahan daw po o mangungupahan ang DepEd doon sa mga buildings, medyo nangangamba rin tayo dyan kasi pagka leasing program o pangungupahan, mahal ang upa dito sa Pilipinas, Oo. mag-i-invest tayo sa hindi naman pang matagalang solusyon. Mas maigi pa sa amin na kahit matagal, Oo. mag-construct tayo ng building Oo. para mas marami at matagal pakinabangan. Hindi naman magandang solusyon yan, yung uupa ng building. Bayad ka ng bayad dyan, hindi naman pagmamayari ng gobyerno, hindi naman pagmamayari ng DepEd. Buti na lang pumagawa ng paunti-unti basta pagmamayari ng DepEd. So ano yung mga paraan ninyo dito, ma'am? Kasi malaking budget ngayon ng DepEd. Ano yung mga pamaraan ng Alliance of Concerned Teachers para mabantayan din itong pondo na ito? Kasi alam naman natin, masakit sa mata yung pera. Yan, no? Para sa amin talaga, nakamatsag yung Alliance of Concerned Teachers ngayon, paano yung implementation ng ating budget. At syempre, nananawagan pa rin tayo sa mas mataas pa na budget kasi yung 27,000 classroom na i-construct, malayo pa po yan. Doon sa 165,000 na kakulangan at 51,000 po dito ay for condemnation na. Ibig sabihin, hindi na po pakikinabangan yung 51,000 natin na classroom sa mga susunod na taon. Kaya nakakapangamba po yan kasi ibig sabihin those classroom is not safe for our students. So, gusto natin aggressively yung pag-address ng DepEd, mabilis na construction at wag na sanang mag-invest sa mga hindi pakikinabangan na pangmatagalan kasi dekada-dekada na tong problema natin Kailangan na to ng mga long-term solutions. Opo. So ano yung tingin nyo, ma'am? Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga kulang para medyo lumabas na parang hindi tayo kulilat? Kasi pag lumalabas lagi, kulilat tayo pagdating sa ibang bansa. Lagi tayong huli. Ano yung mga dapat gawin, ma'am, ng DepEd? Dapat talaga po ay mag-dagdag tayo ng ating mga teaching personnel. Oh. Yung 65,000 dapat dagdagan pa kasi kasama dyan yung mga expanded career progression items. Dapat kasama po dito yung hiring talaga ng teacher 1 kasi 150,000 yung kulang natin. Yung ating mga non-teaching personnel, 96,000 ang kulang. Dapat din talaga ay dagdagan. At syempre, yung suporta sa mga guro. Ngayon, alam niyo po, inaantay pa rin ng mga teachers yung pangako ni Pangulong Marcos na laptop para sa mga teachers. Kasi marami po sa amin yung laptop po ay pinangungutang na lamang. Oo, sige. So, Ma'am Ruby, maraming salamat, ma'am. Ma'am Ruby, sana makapag-usap tayo ulit. Ma'am Ruby, salamat, ma'am. Message sa ating tagapakinig, ma'am.
Salamat po sa mga tagapakinig po. Panawagan po ngayon ng ating mga guro yung suporta. At syempre yung panawagan po namin ngayon yung dagdag na sahod talaga sa mga teachers natin na marami ay pinipili na lang mga ibang bansa dahil nga po sa napag-iwanan na yung sahod. Kaya sabi namin, now is the time. Nagtaas na yung sahod ng mga pulis at sundalo, yung military and uniform personnel. Ngayon naman sana ang susunod ay yung mga teachers naman namin. 50,000 yung entry level ng Teacher 1 ang panawagan po ng Alliance of Concerned Teachers.